Welcome to Donmar TV News Channel. Labis umanong ikinalungkot ni megastar Sharon Cuneta ang paglalaban ng kanyang mister na si Senator Kiko Pangilinan at tiyuhin nitong si Senate President Tito Soto III sa pagka-vice presidente sa darating na May 2022 elections. Sinabi ni Sharon, umuwi siyang masaya pero mabigat ang dibdib dahil sa paglalaban ng dalawang lalaking labis niyang minahal sa vice presidential race. Ayon pa kay megastar, hindi niya tuloy maiwasang mapaisip uli kung saan siya nagkamali at naiipit siya sa nag-uumpugang dalawang bato. Ipinagdarasal umano ng megastar ang paghihilom ng kailang mga pamilya sa kabila ng hidwaan sa politika. Umaasa naman si Sharon na matatapos na rin ang laro sa politika. Maghilom ang mga sugat sa kanilang pamilya na sinugatan at pinagwatak-watak ng politika. Kung maalala, si Helen Gamboa na asawa ni Senator Soto III ay kapatid sa ina ni Sharon Cuneta. Yan mga kabombo, no? Kapatid pala ng nanay nitong si Shawi, yung asawa ni Tito Sen, ni Senator Tito Soto, Bombo Jane, ano? Kaya medyo alanganin, mabigat nga talaga ito. Itong yung karisma mong yan ang gusto ko munang pag-usapan. Huwag mo natin kung tutuloy ka o hindi. Yung karisma mong yan, nandyan pa rin. Itutuloy mo yan na sa pakiramdam mo ba, nagamit mo talaga yan at nakatulong sa'yo? Well, I am what I am. And andito ako, hindi ako plastic. Totoong tao ako. Baka siguro yun ang nagustuhan ng mga taong bumoto sa akin dahil nga totoong tao talaga ako. Hindi ako nagkukunwari. Kasi alam mo bakit? Sa dami ng nakausap namin, mga abogado, mga magagaling na mga analyst sa politika, mga political analyst, mukhang lumalabas na wala nang chance na mag-substitute sa'yo eh. So ikaw ba yung nakahanda na dyan sa labang ito? Mukhang ikaw na talaga ang magtutuloy nito. Huwag nating hintayin yung November 15. Mukhang walang papalit sa'yo, Senador. Well, as I've said, kung hindi talaga magbabago yung desisyon ni Mayor Inday Sara na ayaw talaga niyang tumakbo at pumalit sa akin, so wala tayong magawa dyan. We are in for one big fight at lalaban po ako, hindi po ako atras. Wala pa ako inatrasan na laban na Mike, no? At Jade, tuloy-tuloy po ito. Kahit na sabihin mong underdog tayo, I still promise to give them one big fight, one good fight. Si Mayor Sara lang ang pwedeng mag-substitute sa'yo? Wala nang iba? Well, anything can happen, but the biggest consideration is Inday Sara talaga because of her winnability na napakataas. So, yun po ang ating hinihintay. But kung meron pa man silang ibang iniisip, yung ating partido, kung meron ibang iniisip, then as I've said, I am a team player. I am willing to place party's interest over and above my personal interest. At saka wala po akong personal interest talaga dito. Ang akin lang talaga is tumulong, magserbisyo. Kung bibigyan ng tsansa, bibigyan ng pagkakataon. At bilib ako dyan sa Senador kasi talagang sundalo ka, talagang military ka. Dahil, di ba kasabihan sa military, follow the order before complain. Hindi ka nagreklamo, tinanggap mo yung order. Tumakbo ka, di ba Senador? Yes, tumakbo ako, just follow order at the same time, kung palisin ako dito, papalitan, still I will follow orders. No problem with that. Pero alam mo, Senador, sa aming mga observation, palagay ko, hindi ka na papalitan eh. Dahil una-una, kung papalit siya, kung talagang hindi na pwede si Mayor, kaya ko na itanong kung si Mayor Sara lang ba ang pwede pumalit. Ngayon kung hindi na, wala na talaga eh. Wala namang cabinet secretary pwedeng ipalit sa'yo. Wala namang kapwa senador na pwedeng ipalit sa'yo dahil ikaw yung number 5 na senador eh. Napakataas nung, hindi ko sinasabing madadala mo lahat yun, pero napakataas nung 19 million vote. Hindi biro yun ha. Makuha mo ang kalahati dyan, ba? Maibalik mo yung kalahati, ang laking bagay yan. Ay kung madadagdagan pa ng iba. Ganong katindi ho, yan pinag-aaralan natin yung issue tungkol sa yung performance saka yung takbo nakaraang eleksyon. Hindi biro yung nakuha mong boto noong nakaraang senatorial candidate ka noong 2019. Kaya yan ang maaaring isa sa magiging tulay. Kaya nga ikaw yung pinili at ikaw yung maaaring asahan talaga ng PDP laban na senador. Sana Mike, magkakatotoo yung sinasabi mo and I agree with you.
I agree with you on the uh, uh, possibilities na pwede mangyari yan. Sana, just hope and pray. Dito sa presidential candidate, mas marami ang mga, kuminsan personal na mga atake, minsan personal na issue, hinuhukay sa'yo. Minsan, marami mga personal na bagay ang napapag-usapan pag presidential candidate. Willing ka ba at okay lang ba sa'yo na harapin ang lahat ng challenge na ito in case na dumating ang mga pagsusuri sa'yo sa iyong kakayanan, sa iyong dedikasyon at kung anumang iyong mga plano sa buhay, Mr. Senator? Mike, as I've said sa nasabi ko na, I come with a clean heart. Kaya buo ang loob ko na sumabak dito dahil alam ko wala akong pinapasan na skeletons in my closet. Kung magkakaroon man ng mga ganong mga issues, sigurado ako na imbento lang yan ng mga kalaban. Wala pa akong super in my whole life. I live my life religiously. And mabuti pa kung tao, Mike. Kung meron mo siya ibabato sa akin, I'm sure posibleng magiging mga kuwan lang yan, mga imahinasyon or invention ng mga kalaban. May ilang katanungan lang po sa inyo. Itong hingi lang po dito sa award panukala nga ni Senator Hontiveros na maparangalan sa Senado si Maria Ressa. At isa po kayo, hindi ko alam kung bukod po sa inyo, sino-sino pa po mga senador ang tutol nga na magbigay ng award po doon kay Maria Ressa ng Rappler po. Hindi ako papayag na magamit ang Senado para sa ganung kalokohan. I take it as an insult. I-proclaim mo, ikuan mo yung ginawa ni Maria Ressa. For what? For fighting press freedom? Why? Is press freedom curtailed in this country? Sabihan mo si Maria Ressa, give me one single media practitioner na ikinulong ng gobyerno na ito because of his criticism towards the government. Give me one single article or news report about the media about the government na sininsor ng ating gobyerno. There is no censorship, walang oppression, walang suppression of the press freedom, at bakit siya pakarangalan? In fact, ang ginagawa niya ay puro panluluko, puro kasinungalingan. Sinira niya, he's painting this country black doon sa international community. Sinira niya itong bansang ito. Isipin mo, gumawa siya ng istorya na 20 million o 30 million ang namatay sa war on drugs at pinapaniwalaan ko siya. Ay naku, yung 6 million, 6,000 na namatay sa war on drugs, ginawa niyang 20,000 or 30,000 para lang sirain ang bansa natin. Tapos yan, parangalan mo pagdating dito. Ay naku, anong problema niya? Anong problema ni Maria Ressa? Di ba? She is convicted for civil libel. Sino ang complainant? It's not the government. It's a private individual na naagrabyado niya. Yung kanyang problema ba? Ay kagagawa, mayroon ba yung suppression of press freedom? Wala. Yung ano pa ibang kinakaharap niyang problema? Yung taxation. Tax evasion. Dapat na magbayad kayo ng tax. Hindi naman in line with his performance sa kanyang freedom of the press or freedom of expression yung pagtatak sa kanya. Ano ngayon? Masyado lang siyang nagsinungaling doon sa abroad kaya naniwala naman yun. I don't know kung kakutsaba rin niya yung mga naniwala sa kanya. Nung last day ng filing ng COC, may isang reporter ng Rappler po ang nagtanong sa inyo. Ulitin ko yung tanong niya, pero dito naman sa is this a mockery to the Filipino people? Kumbaga, para sa inyo. Sige, magpasurvey ka para malaman natin. Pasurvey ka para malaman natin. Wag kung sa Bisaya pa, wag niyang ilarin. Dili niya ilaron ang Filipino people kay kailangan kilala siya ng taong bayan kung sino siya. Wag niyang ilarin, ha? Wag niyang sa Tagalog yan Jake. Yung ilan dayain. Or wag niyang lituhin baga. Oo. Bahala na, basta ilan sa akin yan.
Well, Fraud. Sa malalim na Tagalog, huwag linlangin Linlangin, ang taong oo. bayan. Huwag Ayun. linlangin. Oo. Yan. Kasi alam ng taong bayan talaga kung ano nangyayari. Alam ng taong bayan, hindi niya, kung kaya niyang lukuhin, kung kaya niyang bilugin ang ulo ng mga tao doon sa Amerika, sa Europe, ang Pilipino hindi niya maluko. Alam ng Pilipino anong totoong nangyayari dito sa ating bansa. Merong peace freedom dito. Sobra nga sila kung makatira sa ating Pangulo, kung bastusin lang ating Pangulo, kawawa ating Pangulo, but still, they are free. They are free to castigate. They are free to demonize the president anytime they want, anywhere, anyhow. Free sila. Is there suppression of that? Oo. Suppression of the press freedom? Wala.